Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako sa isang project na renovation po. Dito po ito sa parting Utara. Hindi ko na sasabihin yung address. At medyo may problema po kasi. Kaya dapat disclose natin i-close natin yung location kung saan ito. Makikita nyo lang ang bahay. Yan. Ito po, magke-claim yung may-ari ng repair dahil yung nakatirang tenant na nangupahan, winarak po. Hindi nila alam kung sino. Actually, I'm sorry, hindi ko po mali. Hindi ko ho alam kung ang sumira yung dating nakatira. Pero ang suspecha ng may-ari yung dating nakatira. Pero who knows? Walang fingerprint kasi galing dyan kanina yung pulis. Chinek niya yung mga possibility na ma-trace niya kung sino yung may fingerprint na wala siyang nakita. So yung dumali nito, either tools lang ang ginamit or naka-gloves, kaya walang hindi po traceable talaga. Tapos bukod doon, etong water septic na to, yung pinakapihitan, inangat din, binungkal din nila. Tapos walang connection ng tubig papuntang loob. So ang mangyayari, pag gagawin ko to, i-repair ko, kailangan ko ng plumber, kailangan ko ng electrician kasi wala rin siyang kuryente. Baka kasi tapos na sinilip namin yung manhole ng entrance dun sa bubong naka-open. So we don't know kung yung mga taong gumawa ng kasiraan ng bahay dinali yung mga wire sa taas. So mahirap, kaya dapat bago ako papasok, yung plumber, internet, electrician, ipapacheck na rin po namin yung stability ng kanilang supply and yung continuity ng kanilang wirings and internet connections na wiring din po. Okay, so pasok na po tayo. Papakita ko sa inyo naman po yung damage. Nung una, kasi yung Pilipinong kasama natin na yung dating kausap, pinix niya na itong door. Kasi winarak din daw tong lock na yan. Tapos ayan pa, unang basag yan. Binasag yan dyan. So kung ito tatama, dito lang siya. Pero yun, obviously, pinukpok. Ayan, may mark ng tools na ginamit. Kaya hindi yan kinamay. So ayan, yan pa lang po sa entrance, meron na. Then we go dito sa pinaka lounge nila. Ayun po, makikita ninyo. Tapos yung mga skirting, ayan, winarak din. Tapos tinignan to ng pulis kung ano yung tinesting niya ng pulis Tinesting to kung may traceable na fingerprint, wala pong na-trace. Walang na-trace ng mga fingerprint. Dito din, wala rin na-trace ng mga fingerprint. Tapos, eto pa rin po, yung isa sa wall, winarak din po yung wall. Mas malaki yung pagkakawarak dyan. Okay? Tapos, hindi pa sila nakontento. Dinali pa yung tiles. Yan po, tinira yung tiles, pinukpok pa rin to, binasagan salamin. Yan. Kita nyo. Dito sa New Zealand, tao pa rin naman yung mga nandito. So, merong galit, merong masaya, merong control, merong walang control. So, hindi po natin masasabi na ang bawat lugar talaga namang parang langit na. Wala pong ganun. So, ito po. Yan, sinira, di ba? Tapos, ito, sinira din dito. Sa laundry, sira din yung laundry. Yan. Tapos, ito, inopen, winarak din daw yan. Tapos, ito. Tapos itong pintuan dito, winarak din po ito, pero pinix na to nung lalaki na nauutosan ng may-ari na pumunta rito para mag-check. So ayan po yun, na nilagyan niya yata ng ganyan or I don't know kung anong ginawa niya. So ayan, tapos papunta naman tayo rito sa kanilang hallway. Ito po yung hallway. Galing tayo dyan kanina sa pinto, umikot tayo papaganon doon. So ito na po yung hallway. Mamadaliin lang natin kasi wala namang ilaw, walang kuryente. At yung manhole dun sa taas, papunta sa Kesame, naka-open. So, dahil sinabotahe po itong lugar,
hindi po natin alam kung ano ang ginawa nila, bakit inopen nila yun dun sa taas. So we need electrician to check yung mga wires. We need a plumber to check what's happening on the piping na nag-run throughout dun sa Kisame. Kailangan pong mapacheck natin yun. So yan, dito na po yung laundry, dito po yung kitchen. Yung kitchen, yun po yung inabot ng kitchen na swerte, yan, nasira doon. Tapos doon, yung mga bintana basag, yung mga skirting doon, putol-putol. Tapos dito na, papunta tayo sa walkway uli. Pasok tayo rito sa ating kaliwa. Etong right na, kaliwa natin, eto yung shower. Pagpasok mo pa lang, ayan na. Butas na siya dyan. Tinira din pala yung Kisame, ayun oh. Sinundot din yung Kisame. Pero ganyan, kaya naman i-fix yan. Okay? Tapos, binasag din yung tiles dito. So, masyadong extensive yung ginawang sira dito. Dahil yan, tatanggalin mo na lahat yung tiles na yan ng toilet para ma-waterproof at mapalitan tong lahat ng tiles. Pati ito hindi naman to binasag, pero as you can see, hindi na rin siya ganun kaganda. Nakita nyo naman, ayun na yung rotten, na timber na kalabas na. So, kinakailangan baguhin na rin po ito. Ayan, tapos tiningnan ang trace ng pulis. Yung fingerprint, wala naman daw siyang nakita. Okay? Ayan, sinira din yung tile sa sahig. Sinira yung wall dito, no? Dito po yun sa shower. Tapos dito, etong isang kwarto na to, parang walang ginawang masama rito sa kwarto na to. Okay, wala akong nakitang damage. Bagkus ito lang na tama ng doorknob, nagpo-push in dun sa may walls. Kasi pag ganyan, bakit may ganun doon? Baka pinus niya rin ng ganun. Diba? May harang na doon pero tumama pa rin. Baka iginanon pa rin niya yan. Okay? Tapos, dito naman tayo sa kanilang toilet. Dito po sila nagbabawas ng kanilang sama ng tiyan. Okay? At ang ceiling sinundot. Kita niyo naman. Sinundot po yung ceiling. At kinalmot, tinira. Mukhang may kutsilyo pang ginamit dito. Okay. Ayan pa. Eto mga to, pwede mong i-fix ng konti. Diba? Oops. Ayan po yung tiles na binasag. Ang malupit kasi, pwede mong i-repair, kaya lang may mabibili ka bang same tiles. So kung wala kang mabibiling same tiles, tatanggalin mo lahat yan para palitan. Tapos, siyempre, dahil tinanggal niya na yan, pag pinalitan mo, kinakailan lalagyan mo siya ng tile underlay. Gagawin mo siya kung ano yung para sa ngayong standard ng building code. So, ang tiles hindi dinidiretso sa sahig. Nilalagyan po siya ng tile underlay. So, lahat yan, lalagyan natin ng tile underlay. Tapos, ito yung isang room. Yung unang room nandun, first room. Ito yung second room na pinasok natin. Second room na pinasok natin, winarak din yung isang wall doon. Okay? Tapos sa may bintana, winarak din po yung wall dito sa baba. And tingnan natin to rito. At siguro worn out na lang yan. Hindi naman yan winarak, pero na-worn out lang yan. Okay, ayun lang may sira doon. Tsaka ito rito. Okay, second room. And third room niya, ang third room niya ay, ayun, kitang-kita ninyo. Ayan ang pang third room. Winarak din. Ito, winarak din. Diba? So ito, pag tinanggal mo, dahil wallpaper siya, so mauobliga na lang na tanggalin ng wallpaper sa iba, tapos i-fix yan. Depende, kung yan tatapat sa, hindi siya load bearing wall kasi meron ito Hindi siya bracing kasi meron ito. Okay? Dito, I don't know bracing. Pag tinanggal natin yan, makikita natin kung yung meron diagonal na kahoy, naka-bracing wall po yun. So, ibang approach ng fix ang gagawin natin. Pati yung carpet nila, sinira din, tinanggal na yung mga ito, tinanggal. So, palitin na rin naman tong carpet. So, ito, papalitan na rin natin ang carpet nito.
Okay, yan. Ganyan. Yan po ang kanilang napakagandang pag-uugali ng mga tao. Pag hindi mo nakontrol ang sarili mo, gagawa ka ng ikakasama ng kapwa. Mapiperwisyo mo po yung kapwa. Ikakasaya mo ba yun sa ginawa mo? Ikagagaang ba ng kalooban mo yung ginawa mong ito? 'Di ba? Magre-reflect pero hindi nga alam kung ang gumawa nito yun bang tenant or may nakapasok lang na kung sino. Hindi po pwedeng sabihin kung sino ang gumawa. So, ang mangyayari, si may-ari, papasanin niya yung nangyari dito. 'Di ba? Papasanin niya kung ano man yung nangyari, ayaw at sa gusto mo, ipapapix mo dahil ito, bahay na to, nabili na. Maglilipatan na lang sila, magbibigayan na lang sila ng susi at ito pa ang nangyari. So yung imbis na kumita siya, mababawasan pa siya. 'Di ba? Tapos ito, hindi po ito pwedeng gawin ng kapwa nating Pilipino na walang lisensya kasi may involved ng insurance at police. Kaya nilang i-fix yan pero hindi nila yan pwedeng gawin. Ang pwede lang pong gagawa dito, yung mga may lisensya lang po. Okay, so para po maliwanag, ganun po rito sa New Zealand. Kahit kaya mong gawin yan, ipagawa mo sa mas cheaper, pero hindi po pwede gawa ng may insurance, gawa ng may police report. So, ang tatawagin dito yung legit na karpintero na kagaya po ng sa amin. Okay. So yun, napahawa ako. My goodness, baka mamaya bumalik pa yung police at ma-detect pa yung kamay ko. Pero sinabi ko sa kanya kanina, I've been going around outside and then touches all the windows myself. Sabi ko, please not to, don't touch it anymore kasi I already touched that. Kasi pinapunta ako dito ng may-ari, not even telling na meron palang ganyan na nangyari. Akala ko lang ipipix lang. So, kung alam ko lang, di sana hindi ko na yan talaga hahawakan sa simula pa lang. Kasi syempre, alam ko naman po yun. Alam po namin yun na kaming mga builder kapag may ganyang problema, hindi namin yan hahawakan. Pupunta lang kami pero magsusot nga dapat kami ng gloves kasi baka mapasandal kami. So ayan, nakita nyo, maluwag ang paligid, maganda, diba? Kaya lang, syempre, ganun ang itsura. Binenta to ng ganyan ang itsura, so ganyan lang din, hindi na yung papatira sa labas. Baka yung loob na lang. Isasuggest ko pintura, yung tiles, yung walls, yung wallpaper, tatanggalin. At ipipix to mga bintana. Yan. Glass lang ang kailangan nito. Kayang-kaya ko naman tong ibalik. Kayang-kaya ko po yung balik. Easy peasy lang po yan. Okay? So, ayan. Tapos na po tayong mag-live. At nawa makita ninyo na tayo po dapat we have control sa ating emotions and feelings kasi makakasakit ka ng buhay ng kapwa-tao mo. 'Di ba? Pinayagan ka nilang rentahan mo to pero dapat inayos mo. Ibibigay mo ng tama, ibabalik mo, i-return mo ng tama yung bahay. Okay, so tatapusin ko na lang po kasi iihi ako eh. Hindi ko naman po pwedeng ipakita sa inyo yung pag-ihi ko. So bye-bye muna sa inyo. Okay, thank you very much po. I-load ko to sa aking Facebook at saka sa aking YouTube channel na Kapokpok. Okay, maraming salamat po. Bye-bye.